Eto na ang ganti ng kampo ni na Utering Dan Fernandez, mga kababayan. Dahil ipapatawag na nila bukas, mga kababayan, yung mga vloggers. Actually, mga kababayan, ang tawag pa nila dito sa mga vloggers, ayon dito sa amigo ni Utering Fernandez, mga kababayan, na si Barbero, ay mga narco-vloggers. Grabe. Eto dapat nakasuhan ng fake news, mga kababayan, si Barbers, dahil ang sabi niya, mga so-called narco-vloggers daw. Alam niyo ba yung narco, mga kababayan, na word? Ay kaugnayan sa illegal na droga. Oh, fake news ka, Barbero. Dapat ito ang kasuhan ng mga vloggers, mga kababayan, ay dahil in-endanger nito ang mga buhay ng mga pinatawag na vloggers dyan. Dahil tinawag na narco-vloggers. Inakusahang may kaugnayan sa droga na halos lahat naman ng mga kababayan, kung hindi lahat sila, ay mga Duterte supporters. Tinawag na narco-vloggers si Barber. At mga pogo vloggers. Oh, Diyos mio. Pakinggan nyo, ha? Mga so-called narco-vloggers. Oh, narco-vloggers. Papayag kayo? 40 sila, mga kababayan, na pinatawag. Sinabihang narco-vloggers si Barber. At saka pogo vloggers. Oh, at saka pogo vloggers pa. Narito po ang listahan, mga kababayan. Oh, ang haba. 40 ang pinatawag ng mga vloggers, mga kababayan, na tinawag ni Barbers na narco-vloggers. Unang-una si Malotikia, si Crizette, Jason Sa, si Mark Lopez, si Alan Troy, aka Sas Rogando Sasot, MJ Kiambao, si Vivian, Lauren Bador, Ka Eric, Banat Bay, Tio Moreno, pati si Glenn Chong, mga kababayan, si Joey, si Jonathan Morales, si Maharlika, si Atty. Trixie, Dinamay, si Princess Maui, si Boss Dada, si Ibi Hugalbot, Kati Binag, Edwin Hamora, Dr. Mata, at marami pang ibang mga Duterte supporters, mga kababayan. Ang tanong, bakit hindi nyo pinatawag yung mga dilawan? Yung mga vloggers na mga bangagan, sina Sangkay Janjan, sina Dante Maravillas, sina Mike Abe, yung kalbo, mga kababayan, na sino ba yun yung nagkukunwaring Duterte supporters dati? Si Nino Barsaga, na umamin na, mga kababayan, na bayaran siya. At marami pang iba, bakit hindi nyo pinatawag Dan Fernandez? Tapos sabi pa nila, mga kababayan, ay wala naman kami nila-target dito Lahat na nagkakalat ng fake news, iimbitahin natin. Tapos mga Duterte supporters lang na bumibira sa kanila, mga kababayan. Pinapunta nila doon para siguro upakan. Sana nga lang, mga kababayan, hindi i-content. Pero kung i-content nila yung 40, sige, go. Para mas lalong magalit ang taong bayan sa inyo. Ulul na Dan Fernandez. Panoorin po ninyo, ha? Mga fake news, ano po? I wonder, paano diskarte natin Utering. dito, Congressman? Ayun si Utering, mga kababayan. Pati wet po ng matanda. Hinugasan. Dahil, for the sake of election, picturean nyo ako, ha? Hinugasan ko yung wet po ng matanda dahil ganito ako kabait, Ganito ako mag-uter ng puwet. Sino-sinong inimbitan nyo so far? Well, ang inibitahan natin nung una, nung last week, inalam natin yung ating pong mga platform. Tapos makikipag-ugnayan pa sila sa TikTok, Google, YouTube at iba pa mga social media, mga kababayan, dahil baka gusto nilang rendahan. Gusto nilang busalan, mga kababayan. In your dreams, Utering. Ayaw nilang mabati ko sa kanilang mga masasamang ginawa, mga kababayan Yung abuse of power nila. Ayaw nila. Pinapakita lang nila, mga kababayan, ang pagiging diktador ng mga umusap. Yung inibitahan po natin yung sa Meta, inibitahan natin yung sa Meta, mukhang tanga yung mga kababayan, TikTok, sa YouTube lahat. Dumating po yung TikTok doon and we were able How about yung sa TikTok? to find out some na mga importanteng mga detalye tungkol sa kanilang mga platforms. At dito naman sa Meta, hindi sila nakarating pero we're expecting Buti nga. na sana makarating po bukas. Nandun din ang ating mga government. Dapat i-boycott yan ng mga vloggers, mga kababayan. At hamunin na lang ng debate sina Dan Fernandez at Barbers in front of the crowd. Patas para patas. Wala kang makukuhang patas dyan sa mga kababayan. Sa TRICOM na lang, ha. Mga traidor. Iko-content lang nila, mga kababayan, kapag magraras ng ating mga government agencies. So basically nakakita po natin yung ibang mga problem na kinakaharap natin po dito sa mga misinformation and disinformation. And this time naman, ang iimbitahan natin po yung mga academe, mga vloggers, iba-ibang vloggers. Bakit puro Duterte supporters lang?
Hindi kayo nag-imbita ng mga vloggers nyo. May mga vloggers din ang mga ulol na ito, mga kababayan eh. Yung mga kulangaw, mga kababayan, luyulustay ng mga vloggers. Andun na rin yung andun na rin yung ating government agency, and at the same time, ito pong ating pong mga platforms. Ano ba kaya ang gagawin nila, mga kababayan, na panukalang batas? Na meron naman tayong law na pwede mong kasuhan, cyber libel. Ang problema kasi, mga kababayan, kapag sasampahan nila ng kaso, ibang basura lang din ng korte, mga kababayan, dahil they are public officials and they are open for scrutiny. Kaya ang hearing na ito, mga kababayan, ay kanila lang paghihiganti, panghaharas para patahimikin ang mga vloggers. But, syempre, alam na naman natin nakita natin yung mga problem dito sa ating government agency. So ngayon, we will try to see yung iba't ibang mga responsibility. Tapos ang description pa nila, mga kababayan, at para daw makagawa sila ng batas laban dito sa mga vloggers na minamalain ang mga kongresista dyan sa Quadcom. Animal. Sabi ni Atty. Topacio, mga kababayan, hindi ka pwedeng gumawa ng panukalang batas na self-serving. Na particular people lang, mga kababayan, ang makikinabang. At this time, sila! Mga kongresista, mga buhaya. Para hindi sila mabatikos, mga buhaya talaga, di ba? Ng iba't ibang sektor at makita natin kung tama ba, na-implement ba yung ating pong Republic Act 10175, yung cybercrime. Andyan na pala yung cyber libel law. So for what pa? Idodoble mo ang implementasyon yan. Dito na nga sa ating bansa, mga kababayan, ang pinaka-harsh ang parusa dyan sa cyber libel. Dahil sa ibang bansa, mga kababayan, multa lang. Dito may kulong pa. Baka gusto ng Dan Fernandez, mga kababayan, ibibitay talaga. Unahin mong bitayin si Barbers na nagsabing narco-vloggers, itong mga bumabati ko sa kanila. Act of 2012. At yun na. Yes, yun ang medyo isa nakikita ko may problem yung implementation. Kung implementasyon ang may problema, sino bang nag-i-implement? Di ba sina Ngagva? Sina Boying Rimulya? Bakit mga vloggers ang pinapatawag yun? Kung gaano ba kalala ang problema na kailangan magkaroon ng house probe on misinformation and fake news? Balat sibuyas kasi sila. I think kasi medyo At ang number one mga fake news, mga kababayan, ay etong media din, mainstream media ha. Yung pagtitwist nila, mga kababayan, ng balita. That is worse kaysa doon sa sinasabi nilang fake news sa social media. Dahil etong mga balita sa mainstream media, mga kababayan, is disguising as the truth, disguising as legitimate news. Tapos, twisted, mga kababayan, dahil mayroon silang mga propaganda. Wala namang problema dyan. Kung lalahatin nila, mga kababayan, pati yung media. Pero, ang tinatarget nila, mga kababayan, ay mga Duterte vloggers lang. Diba? Medyo na-out of hands na kasi dahil nga nakikita natin that, dahil layutering, mga kababayan. Hindi na kasi sila nakapag-Facebook, mga kababayan. Dahil sa bawat post nila, mga kababayan, andun ang mga comment, yutiring. Ulul, mga buhaya ko. Mga ganyan. Abusado. Kaya nasasaktan. Hindi lang naman po sa mga public official yung mga nangyayari. Kagagawan lang din nila yan, mga kababayan eh. Hindi sila mababash, mga kababayan, kung wala silang mga kaululang ginagawa. Pagmamalabis. Yan ang katotohanan. Fernandez, Dandansi. Yung mga murahan doon. Jutang ginamis ka. Pahabol pa yan namin sa'yo. Yutiring na to. Tapos, yung talagang sometimes nakikita natin. Ano na yan? Para na tayong diktador, mga kababayan, na nasa North Korea, na bawal na tayong magsalita. Na yung kanilang mga disinformation na ginagawa mga content. Lalong-lalo ka na. Sa Quadcom, mga kababayan, mayroong mga disinformation. Yung mga resource person nila, mga kriminal. Grabing akusa kay Duterte na kriminal daw. Sina Matubato, sina Las Cañas, sina Buban. Ini-entertain nila, mga kababayan. Ini-interpret. Nilalagay pa doon sa Kongreso, mga kababayan, na notes. Ini-inculcate nila yan sa saligang batas, mga kababayan. Kapag yung mga mga batas na ginagawa nila, tapos yung mga resource person nila ay yung mga ulul, na mga sinungaling na mga sinaguban, Kung magiging batas yan, ang kasinungalingan ang magiging parte ng ating saligang batas, the law of the land. Kayo dapat ang tugisin, Dan Fernandez dyan. So ano masasabi nyo dito, mga kababayan, sa mga kaululan na naman itong si Yutiring, mga kababayan? Post your comments below.